Sadyang tensyonado na talaga ang China sa sunod-sunod na pangyayari na sadyang makakaapekto sa kanila, gaya nga ng pagkapanalo ni Trump na isa sa magiging tinik nila at ang nitong bagong batas ng ating bansa laban sa China. Sa isang seremonya na naganap sa Malacanang, nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos ang dalawang bagong batas, ang Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zone Act at ang RA 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na layunin ng mga batas na ito na patibayin pa ang mga karapatan ng Pilipinas bilang isang arkipelago na bansa at tuparin ang mga obligasyon nito sa ilalim ng international law at sadyang China talaga ang tatamaan dito. Ang pagpasa ng dalawang batas na ito ay malinaw na pagpapakita ng ating commitment bilang responsable at aktibong miyembro ng international community at ang ating advokasya para sa isang rule-based global order, sambit ng ating Pangulo. Alam mo ba na suportado ito ng United States? Sinabi naman ng US State Department na sumusuporta sila sa Philippine Maritime Zone Act na nagtataguyod sa pagsunod ng ating bansa sa 1982 Law of the Sea Convention at ang 2016 Arbitral Tribunal ruling. Itinakda ng batas na ito ang mga internal waters, archipelagic waters, territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone, at continental shelf ng Pilipinas ayon sa convention. Sabi ng United States na tagapagsalita ng US State Department, maraming ring bansa pati ng mga miyembro ng ASEAN ang nakapagpasa na ng mga katulad ng batas na ito. Ang pagpasa ng Pilipinas ng Maritime Zone Act ay isang karaniwang hakbang at nakakatulong pa sa pagpapalino ng mga maritime laws ng ating bansa. Pinahalagaan natin ang pamumuno ng Pilipinas sa pagpapatupad ng international law, lalo't-lalo na sa West Philippine Sea, at hinihikayat ang lahat ng bansa na iayon ang kanilang maritime claims sa international law ng ating karagatan, gaya na nakasaad sa mga convention. In short, aprobado ng United States sa pamahalaan ni Trump ang ganitong aksyon na isinagawa ng Pilipinas kasabay ng pagkapanalo ni Trump. At ayon naman sa tugon ng China, ang batas daw ng Pilipinas ay nagsisilbing pagtatangkang gawing lehitimo ang mga illegal na arbitral awards tungkol sa West Philippine Sea. Isang hakbang na malubhang lumalabag sa territorial na soberanya ng China at mga karapatan nito sa karagatan nila. Marini nilang kinokondena at tinututulan ito. Ang mga karapatan daw ng China sa South China Sea ay nakabatay sa kanilang kasaysayan at mga legal na batayan at sumusunod daw sila sa international law kabilang na ang UN clause. Hindi raw maapektuhan ng Philippine Maritime Zone Act ang kanilang batas at ang kanilang paniniwala. At narito naman ang kabilang panig. Kinondena ng China ang dalawang bagong batas ng Pilipinas at tinawag ang embahador ng Pilipinas sa Beijing upang maghain ng formal na protesta. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang tinatawag na Philippine Maritime Zone Act ay illegal daw na isinama ang Wangyan daw o mas kilala bilang Scarborough Shoal, kilala rin bilang Panakot o Baho de Masinloc at karamihan ng mga isla at bahura ng Nansha, Cundao o mas kilala bilang Spratly Island ng China. Pati na rin daw ang mga katubiang kaugnay nito sa mga maritime zone ng Pilipinas. In short, plano agad ng China na harangin at ibasura ang batas na ito ng ating bansa. Ang mga litanyang ito ng China ay kumalat sa parehong araw na nilagdaan ni Pangulong Marcos ang mga batas. In short, magpas hanggang ngayon ay hindi talaga irerespeto ng China ang kahit anumang batas na may kinalaman sa South China Sea o mas kilala bilang West Philippine Sea, lalong-lalo na kung ito ay magmumula sa ating bansa. At ayon pa sa kanilang tagapagsalita, na ang tinatawag na arbitral award noong 2016 ay illegal
null at voided, at tinutukoy ang desisyon na nagbigay ng Pilipinas ng mga soberanong karapatan sa mga yaman ng karagatan sa mga pinag-aagawang katubigan. In short, hindi tinatanggap ng China ang desisyong ito. Hindi raw sila sumasang-ayon o tumatanggap ng anumang hakbang na nakabatay dito. Dagdag pa nila na gusto lang daw ng Pilipinas na gawing lehitimo ang kanilang mga illegal na claim at aksyon sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpasa ng Maritime Zones Act at paggamit ng UN clause. At binigyang din pa nila na ito daw muli ay illegal, null at voided. At ayon nga sa website ng UN clause, ang UN clause o mas kilala bilang United Nations Convention on the Law of the Sea ay isang internasyonal na kasunduan na nagtatakda ng legal na balangkas para sa lahat ng aktibidad sa karagatan. Ipinatupad ito noong 1994 pa at niratipika ng 168 na mga bansa. Kabilang na dito ang Pilipinas maging ang China, kung kaya't nakakapagtaka talaga kung bakit hindi sila sumusunod. At ayon sa kanilang tagapagsalita, ang batas na ito ng Pilipinas ay talagang lumalabag sa Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at magpapalala pa raw ng sitwasyon sa ating rehiyon. Alam mo bang ayon sa mga geopolitical analyst, wala naman talagang provocative na hakbang ang ginawang Pilipinas na kung sana'y taliwas naman ito o kabaliktaran sa nakikita ng China sa pagpasa ng mga batas na ito na nagdedeklara ng maritime zones sa ilalim ng jurisdiksyon ng ating bansa at nagtatakda ng sea lanes para sa mga banyagang barko at sasakyang panghimpapawid. Wala naman talagang provokasyon dito. Ang ginagawa lang ng Pilipinas ay ang pagpapatupad ng international law at bilang isang aktibong kalahok sa maritime rule-based system ng Indo-Pacific region. Isang practical na hakbang ito para sa Pilipinas.